Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Rise and shine, Pilipinas, and good morning, Eastern Visayas. Adlaw Miyerkules, Agosto 26, tuig 2026. Welcome sa edisyon sa programang maghatod kaninyo sa mga dag-unang mga balita o kalambuan diri sa kanang bahin sa atong rehiyon Eastern Visayas ngahatod sa puwersa sa Presidential Communications Office kon PCO. Kini ang programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager diri sa Radyo Pilipinas Sugod, kiniya nyo alagad sa kahanginan Ria Yang Mikate. Ato station manager Sir Dindo Alaras, kauban usab nato sa Master Control, Engineer Noki Parado. O karong adlaw nga Miyerkules, atong makauban mga ka-RP, o atong mga ka-PCO sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Borongan, Philippine Information Agency, DYDC. Ayan, so maupay nga aga, magandang umaga, maayong buntag kanatong tanan. Kumusta man ang inyong adlaw nga Miyerkules? Double 26 ra ba? Oo, sa mga suking tigpaminaw nato diha no nga hiling magtaya, baka naman. Ayan, so kumusta? Hopefully no maayo ang inyong kabuntagon. Ayan, and always good no mo inom og tubig labi na no kay sa update sa pag-asa oo sa Visayas, so makasinati gihapon ta mga ka-RP og init no gingon pa maalinsangan no nga panahon. So stay hydrated o permi gyud no nga mo inom og tubig. Okay, and dili na ta maglangan pa. Ato nang sugda no ang atong tulmanon. Good morning, Eastern Visayas. Atong makauban sa RP Kalbayog, Sir JM Sumino sa Radyo Pilipinas Borongan, Ma'am Sok Aberia sa Philippine Information Agency, Ma'am Eileen Diaz, and I think sa DYDC, Sir Glody. And atong unahon kay ana-ana naka-standby na sa Pikas Linya, Rise and Shine para maghatod sa mga update sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Maupay nga aga. Good morning, Sir J.M. Somino. Good morning, Eastern Visayas. All right, thank you so much. It's my first time to see you here. At last, nababatian ko lang ano mo mga report. Ria Mikati, okay, nice meeting you po. Good morning sa naton mga kasangkayan, mga suking tigpaminaw sa bugos ng Eastern Visayas, sa aton mga minayuyo, mga mamarati sa radyo, sa mobile application, pati naliwat sa naton YouTube and Facebook live viewers. Mga listeners luwat didi sa Kalbayog 882 kHz sa AM radio, maupay nga aga. And sugad man sa natong mga kaupo didi sa Zoom sini nga programa Good Morning Eastern Visayas, PIA Eileen Diaz, DYO Radyo Pilipinas sugod to you Ria Mikati and DYS Osok Aberia. Good morning. Tiyang didi sa DYOG Radyo Pilipinas, sa ngalan sa namon Acting Broadcast Station Manager, Inaron Navilon. Yan na natin didi kaupod sa Master Control, Engineer Raizana Barandino,
Ako na yung makakaupo na JM Sumina sini nga programang Good Morning Eastern Visayas. Wednesday, August 26, 2026, ada naton na update sa naton panahon dili sa Samar. Mapaso. Aga pala, mapaso na good. I believe nararanasan ini sa bugos nga riyon. And temperature didi sa Samar, it's 30 degrees Celsius. Pero tungod kay may da humidity nga 76%, it feels like 36 degrees Celsius an pamati. Waray naman kita ginlalauman nga tsansa san pag-uran o today. Nga ni piranay ni kaadlaw waray good uran-uran didi sa Samar. Sanglit, waray damo mga damuan nga konsumo sang kuryente nga bugos nga nini nga region na nagkakamayada manual load dropping. Anyway, stay hydrated po para sa natin mga kasangkayan. Kung magawas, magdara kita pananggas sa init. Yan, di rin magtagya at tungod kay anytime. Pwede kita atakihon sa heat stroke. Yan, mga may maintenance. Ayaw pagtagya. Anyway, another naman peace and order. Ang Calbayog City generally peaceful. Yan, padayon na anira ginihimo nga police visibility. Nagbibisita sa iba-ibang eskwelahan para sa nira foot patrol operation. May dalawat mobile patrol operation. Naglilibot-libot sa proper. Yan, may dalawat pipirang mga checkpoints sa strategic na mga lugar didi sa Calbayog City. Pagdaga kuryente, may the notice of emergency power interruption. Yan ang adlaw. O di dayton sa Matuginaw ngan Matuginaw Natimunan to San Jose including barangays along municipality of Matuginaw. Alas 8 kanina, ayan na. Oo. Ngan magpabaday nito ng to alas 5 niyan nga kulop. OMG the whole day. And reason, replacements and unom nga rotten primary poles sa Barus, Matuginaw, and Tawiran, Gandara. At inalawat replacement of primary line bare to insulated wire sa Barangay Rizal sa Gandara. Ngayon, sugad man, buwas nga adlaw by the power interruption. Dida naman sa Barangay Bigaho. Okendo District, alas 8 nga alas 5 San Kulop. Whole day gihapon ini and reason, replacement sa nadunot na nga poste sa Barangay Bigaho, patiluwat sa Barangay Okendo. Ngan clearings and critical vegetation sa distribution line sa Barangay Bigaho ngadto sa Okendo. So buwas iton nga adlaw. August 28, Friday, may daluwat power interruption 8 to 5 na luwat the whole day. Dida sa Balugo to Tarangnan proper. Ungay ng Tigdaranaw Island and reason reconductoring San primary line bare to insulated igang sa Gallego to Balongaas Tarangnan. Aha. Yan sa Melco 2 naman. Yanala ning adlaw. Miyerkules nga adlaw. Nagtikang an power interruption alas 8 ngan magpapadayon nga alas 4. Apektado parts ang Daram San Barangay Kandugi, Kalawaan, Bakaw, Sitios San Badiang, Manduyukan ngan Borabod. Ang reason gintatrabaho ang rehabilitation san pagbalyo sa mga poste, tigang san bare wire ngadto san ang mga wire ginaayos from Barangay Suwa to Kandugi. Sa nato naman pagtaga-tubig, may announcement at Katbalogan. Diri taga-tubig. Pag taga-tubig, pero naman ito siya, may crisis good talaga sa tubig tungod kay sa nararanasan nga waray pag-inuran. Sanglit
expect kita nga an dalis ang tubig maluya, low to zero. Anyway, yan natin mga announcement naman na nakalap from 24 hours. Yan ang adlaw magtitikang an training on organic ubi production dito sa Gandara Municipal Agriculture Office. First come, first serve ini. And specific na venue sa D. Martin Integrated Farm, Barangay Kasabahan, Gandara, Samar. This is in partnership with Department of Agriculture, Region 8. Yan, same gihapon sa Gandara, adaan SSS Wheels Palengke Caravan sa August 27 buwas. Alas 9 at alas 3 San Kulup para ma-enjoy an accessible and affordable nga fresh produce sa mga parag-uma while gini-enjoy ang mga serbisyo sa SSS and assistance sa komunidad. Para sa may da mga problema nga may da kinahanglan nga transaksyones sa SSS and SSS Kalbayog mapakada sa Gandara. Good news ini. Oras natin mga kasangkayan. It's 12 minutes after the hour of 8. Adi natin mga Lara Iluhan, mga balita nga nakalap sa bugos nga puwersa sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. Magic 20 barangays sa Kalbayog gintutukan ang mas organisado nga plastic and bottle waste management. Misinformation nagiging ulang para sa pagpatuman sa kampanya pagpabakuna kontra measles rubella didi sa Calbayog City. Ngan, second open invitational basketball tournament sa Calbayog City magtitikang na. Grand prize maabot 500,000. Ang detalye sa mga balita ippapadangat namon niyan sa second half of the program. Sa makausap pa. Good morning, Eastern Visayas. Alright, dagang salamat Sir JM sa imo mga pasiunang impormasyon. And yes, it's nice to see you also. And ako makauban ninyo until December kay currently nagsugod na gyud og maternity leave ang atong kaubang frontliner nga si Miss Dalia Atwil. And gikan sa Radyo Pilipinas Kalbayog biyahe na usab ta mga ka-RP paborongan and para maghatod gyud sa mga update. Rise and shine kanimo. Ma'am Sok Averia. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga tansyo usalamat sa ka-RP yang forever yang Mikati. Idaman na syudadhan Borongan amon talaga misyang pinaninindigan ni tamon magtawag ang City of the Golden Sunrise. Wow. Kaya sa Bulawan itsirak gidhamon ni Mr. Sun madaga ang mapaso. Sering pa haros sa 41 degrees Celsius ito amon dili inaamat nga paso. So ingat-ingat, korikis ka dyan misyang, keep hydrated, magbalon ng tubig. At doon may mga lakadiw. Yan ang morning, itong Wednesday. Iyaman na syudadan Borongan, syempre yan pa palang gases kami itong amon exam ni Ate Ruth Rivera Abunda, nga natin hindi ka partner, ano sa namon mga super taking engineer, bagets, engineer Mark Gagwa, yes, sa permission po ni Kuya Yudes. And dali naman itong amon admin, thanks Kuya Buboy. Para ito natin mga ka-RP, basta you, nga da ka na Kuya GM Sumimo, parehasip di diamond GM, magkuralit awasit tubig. Pero may taong di dirasahon basta bulan nito nagusto, as in, na-highlight talaga ipaghimakurili, hit awasit tubig di diamita mga gripo.
diri totally hubsan kami dili ha DYS kaya in talagudsing nagadla. Yamon na syudadan Borongan, ambot nga hayo dapit na iliw na talaga kami kan Mr. Rain kay ni nga huraw na eksperyensyahan na inamon tikang padidagton first week kadton bulan ng Agosto. Kanina early morning baga man adton arum medyo dark nag-iiritom. Pero warayay uran gendifuse la nagburublag hasta nga nawara. Nagtalig si kintalali haros maisip ni man mga tudlo kung piraan tinuro nga guntikse nga mga pagtarias. Pagpapili na balitaw kita hindi nga resilient yang kailan. Hindi naman naamon na syudad may dadid amon good news namon kooperatiba nagkunhod nag-iban nadto namon taripahan kuryente sobra on peso and 16 cents. Anigin iban han presyohan taripa han kuryente amon itamon niya na babaydan hiton amon mga electric bill sinang bulan hiton Setyembre amon konsumon bulan na Agosto para ni haton mga residential nga connection whereas ang commercial naman mga public building 1 peso nga 23 centavos san igin iban. Siya sa ring pangani kanina ni GM, I think tanan nga mga electric cooperative din naman na ato na Eastern Visayas nakaka-eksperyensya na manual load dropping kami didi syudad Eastern Samar may ganini mga substation nga schedule na isang Melco 5 to 10 PM yan barabhin latag usa ka oras may mga substation nga naka-eksperyensya hiniso natin mga konsumidor na kuryente so tipid naman kita para diri daman kay diri nasasapungan iton aton needs o mga power grids ito National Power Corporation. Samtang 17 minutos na nakalabay alas 8 kami didiin magpapatron para hantikad hiaman mamatron nilabinan mga burunganan book na kamhin agap naton commercial flight on Philippine Airlines pakiconnect na lahiton fly Borongan City FB page para ma-sureness doon danay in natitaken mahiyahin agap fully booked so pagsampayan nila kamo hiton Fly Borongan City official FB page para ma-assist tira nanadi adton amon i-share nga mga balita ang nahikay waray pa natin yan ipan-greet naadaya Ate Mikay DYDC 104.7 FM Sibianan nadton VSU na naman iniinggin na mamayuyo ni Dr. Pros IVFS. Yan naman ni Ma'am Eileen Diaz na PIA Northern Samar Enforcement Manager Northern Samar. Musta you Ma'am Eileen? Pero naman papalanggad na may nira ni Sir Rian Arrento. Siyempre hira Ate Mikay. Yes, Dudan Silvestri Alaras. Kuya GM, permit him Sir Jean Nabilon, ESM. Adi ato naman may papahat nga mga balita, DSWD8, LG Llorente nagpadangat tambulig ang mga pamilya nga naapektuhan ng sunog Hakaliwag Llorente. Samtang natad naman ito na pagbulig ni Mano Gobyerno natin mga SMEs, Second Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair, pahaluag han merkado nakatalahin
1.55 milyones de pesos nga sales. Arteche LGU nagbuhatin inspeksyon isa nga canal improvement project nga nasuportar ha mga parag uma at tangbo. Eto ang pinaka news kadiwa ng Pangulo Malampuson nga nahilunsad na bungtan oras sobra 200,000 pesos adto nahibatik nga kita. Ang tabiyani, adton katukiban na nasabi nga mga balita, unyang taod-taod, dito ang pagbalik kay Kadwa nga Paypay. And good morning, Eastern Good Visayas. morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Ma'am Sok, and thank you for always giving us that positive energy. Always, no? Energetic yun si Ma'am Sok. And ningtak na ato na sabdawaton sa Pikas Linya. Ang Philippine Information Agency din atong makauban, Ma'am Eileen Diaz. Rise and shine kanimo, ma'am. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Ria. First time nato nga magkita dihan no. Nice seeing you here. Nga Sir Jim, Ma'am Sok, and Miss Micaela maupay nga aga sa ato niya tanan sa Eastern Visayas, Region 8. Nga para di naman sa Katarman, grabe ang paso, diri mo maintindihan na bisan may da aircon, may da electric fan, grabe ang nagawas nga paso diri la sa baw-baw pati ang sa simento, kung labi na kung naumudto na, grabe ang paso. So gad pa ni Sir GM kanina, maghirot kita, sa aton mga lawas, labi na sa heat stroke. May da kami didi mga biktima, mga kabataan pa nga nag-stroke, nag-heat stroke. So around na monitor na ako na this week lang is 2. Maistuan usa is mga may negosyante pero amo gihapon tungod san kapaso nga sa pagtaga kuryente tungod gihapon nga adi man kami sa katapusan sa kalibutan. Kami permi ang biktima mag-load dropping ani kami di ang damuan na damuan na nadadrop nga load and damo nga mga bungto barangay ang apektado. Nag-fluctuate ang kuryente. So may mga parts nga wala talaga kuryente, then although nananiguro nga ma-restore pero makikita nato na epekto talaga na fluctuate ang kuryente. So may mga appliances nga nagkakawakay ngan. Labi na kami na didi kay naghira ni an fiesta, makusog ang konsumo namon didi na kay nga tanan nga mga appliances abrido. So hinaot diri man ora kami maurawhan, diri kami mapanusan san mga pagkaon. Okay, sa pagtagapasi orden, mamingaw ang Norte San Samar, ngan maribhong ang Katarman. So, padayon ang aton mga kapulisan sa pagmonitor sa aton ang palibot, komunidad nga maging mamingaw ang selebrasyon sa fiesta. Ngan sa pagtaga-ekonomiya naman, kita yan sa 8.5 ang inflation rate, ngan ang peso, 0.74 centavos nala ang value mauna la iton an imo piso 0.74 nala centavos nala. So sa amon laray uluhan DPWH dredging operation harani na matapos na pagbaha diri na good dako diyan sa Norte San Sama sa Katarman sa kabulan nga selebrasyon pagrayhak Santi Arabot nga kapiestahan ni Nuestra Señora de Anunciación sa bungto San Katarman padayon nga ginbubuhat. Amulet ang didi sa Katarman sa Norte San Samar. Back to you, Ma'am Ria. Good morning, Eastern Visayas ang ngaran ni Regional Head Rian Arinto inis Aileen Alazondia sa Philippine Information Agency Northern Samar. Back to you, Ma'am Ria. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Ma'am Eileen, sa imo sa pasiunang impormasyon. And ningtak na ari na punta sa DYDCFM maghatod sa mga update sa Baybay City Leyte. Rise and shine kanimo, Miss Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, daghang salamat Miss Ria, and of course good morning Majung Buntag Radyo Pilipinas Sugod. Maupay na aga kang Ma'am Sok sa Radyo Pilipinas Borongan. Maupay na aga gihapon kang Sir JM sa Radyo Pilipinas Calbayog, and of course to Ma'am Eileen Diaz, no? Sa tanang nagpaminaw na to across the region, once again, good morning. Maupay na aga maadyong buntag kanatong tanan. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ang inyong makauban live gikan sa VSU DYDs FM, Visca Baybay City Leyte, karong Miyerkules nga edisyon atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Alang sa tumapasaw na impormasyon, na update kita sa atong panahon. Yes, atong himutangan karon mga higala, cloudy, no? So actually kuan kanang wadag-umon ang atong kalangitan. So mostly cloudy, wala gyud nagpakita ang atong haring adlaw apan na medyo maalimuot gihapon, no, bisan pa man sa atong nasinati karon nga madag-umon nga panahon. So 28 degrees Celsius ang atong temperatura, real feel 33 degrees Celsius mga higala. And sa ako pagkita murag gyud og padung ulan, no, so ato na lang dapat andam na lang ta magdala na lang gyud ta og payong, especially to our students, no, within the campus or sa mga naa sa gawas sa campus. Sa laing bahin na mahinungdanong pahibalo, coming from the Baybay City Information Office, balik ko na ko ang kining safety advisory regarding sa paggamit og prescribed gayud nga helmet, or the standard protective motorcycle helmets kay pinasubay sa Republic Act 10054 or the Motorcycle Helmet Act of 2009 aron malikayan ang penalties mga higala sa pagsupak ni ining safety advisory o kini nga balaod, no, ang pagsulob gayud sa standard protective nga helmet within Baybay City aron usab masiguro, no, ang luwas nga pagbiyahe tungod kay the past few weeks or months, ubay-ubay gayud ang mga disgrasya sa kadalanan. Ang pinpud kanunay sa itong mga biyahidor. Sa laing bahin, congratulations once again to VSU and DA Philippine Carabao Center, no, kay na-renew gayod ang collaboration sa naasing duha nga buhatan, pinagis signing of a memorandum of agreement bag-o lang para mapalambo pa, no, mapaligon pa ang efforts in research and development initiatives alang sa carabao and other livestock species. So, okay. So, sa laing bahin sa atong LECO 4, ang billing advisory system temporarily suspended tungod kay dunay gipahigayon nga system maintenance and improvements, no, para mas mapalambo pa daw ang pagserbisyo sa mga MCO. So gunit na akong balikon, billing advisory system temporarily suspended mga higala kasi sa gipagawa sa LECO 4. And sa tubig, we have a power advisory sa LECO 4. Ako lang lakbitan, no, power advisory number 2026-061 Thursday ugma pohon August 27, 8 a.m. 8:30 a.m. to 5 p.m. taas nga brownout, no, or dito sa may Hilongos. Hilongos kini nga ang apektaron ini tong sa relocation of poles and conductor stringing of primary line sa Bliss, Hilongos mga higala. Samtang sa atong tubig, disconnection advisory ugma pohon August 27 sa may area 14 Barangay Kugon, Hibunawan, Maganhan og Barangay Igang. Sa atong peace and order naman, generally peaceful gihapon atong dakbayan sa Baybay. Mas gipaligon pa ang ilang kampanya batok sa illegal nga droga. Ingon man ang kampanya batok sa kining terorismo. And what else? Uban pa nga mga nagpahigayon pa uban nga mga safety measures initiatives ang atong PNP Baybay aron mas masiguro ang luwas, safe and secure Baybay City. Malikay na ang mga hulga, no, sa atong seguridad. Okay, so mo ka na ang mga pasiunang impormasyon nga nakalap o gikan sa Baybay City Leyte. Alang sa mga balita, karong adlaw PNP Baybay nagpahigayon og school visitation og lecture bahin sa kaluwasan og anti-bullying. City MTO nagpadayon sa clearing operation, mga motorista ipahimangnuan batok sa illegal na parking ug pagbabag sa kadalanan. Ang detalye ni ini masayran sa second half ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas.
Good morning, Eastern Visaya. Oras sa Radyo Pilipinas, 30 minutos pasado alas 8 sa buntag. And para usab sa mga update, nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod sa ngalan di sa aming station manager Sir Dindo Alaras sa makausapa kininyo alagad sa kaginan Ria Yang Mikati and kauban nato karon sa base control ang atong mga interns gikan sa Southern Leyte State University main campus Miss Marisol Torion and J.Ann Canyon. Naon sa nato update sa atong panahon so far so good kay nagpakita pod sa iyang Abiliseo si Haring Adlaw. Sa peace and order, generally peaceful. Wala ra kayo mga dagkong panghitabo ang na-record sa atong otoridad. And by the way, update kay doon naman naging ni kuyanap nga mga gikagulan gikabalakan sa mga parents sa katunghaan diri sa lungsod sa Sugod, particular na gyud sa Sugod National High School. Adunay hulga but giklaro sa naasing tunghaan aduna gyud sila gipagawas nga opisyal nga pahayag nga dili to gikan diri sa Sugod National High School. Aduna gyud sila dali nga gipagayan nga verification and also fact-finding investigation uban sa Sugod Municipal Police Station, Department of Social Work and Development ug Local Government Unit. And pinauyon po sa investigasyon mga ka-RP ang TikTok post dili gikan sa Sugod National High School ug wala po'y napamatud ang koneksyon sa tunghaan. So nasuta usab nga ang maong post gikan sa Dumaguete ug walay gisgutan nga Sugod National High School sa maong post. Yan, so mao na nga giawhag ang mga netizen nga likayan gyud ang pag kaning share sa maong mga post para dili makahatag og kabalakas sa mga ginikanan at the same time sa mga estudyante kay mao naman ang ini karon o daghanay mga hulga ba. Ayan, so mao na nga stay safe sa atong mga tinunan sa nagkadayang mga tunghaan diri sa atong nasod nga Pilipinas. Good news sa Sugod National High School gihapon ta kay aduna pud sila ipahigayon nga fun run karong umaabot Agosto 31 and giawhag yun ang tanan dili lamang mga tinunan even mga outsider nga mo join kay adunay mga kategorya nga mahimog yung salmutan sa mga lumulupyo. So Agosto 31, Sugod National High School sa Sugod Southern Leyte. Samtang power update mga ka-RP, adunay naka-schedule nga power interruption karong umaabot gyud Domingo. Agosto 29 Saturday rather Agosto 29 whole day kini 5 a.m. to 6 p.m. Apektado ang kanumaywangon Malitbog to entire Sugod Bay to Panaon and Pacific areas of Southern Leyte. Apila ang Bagakay to Kikilo, Abuyog, Leyte. So ang rason po ni ana ang NGCP adunay pagayon nga maintenance activity along Masin San Isidro 69 kV transmission line. And kagahapon gyud kagabi makita gyud sa social media sa atong mga lumulupyo katong mga active gyud nagpagawas sa pahungaw gyud sila kay kinilaging kalit-kalit nga pagkapahong sa kuryente giingon pa nila mura og Christmas lights but yes nagpagawas pud og update ang Suleco nga gipatuman gyud nila ang emergency power interruptions last night August 25 tungod kay adunay gipagayon gyud nga manual load droppings tungod sa red alert power status within the Visayas grid. So maupod na ang hinungdan. So apektado halos tanan nga nagiserbisyo anderi sa sa Suleco and NGC. Okay, samtang water update. So far walay naka-schedule nga disconnection sa linya sa linya sa tubig sa Sugod Water District and good news na lang or good thing kay nabalik na gyud pod ang padayon nga supply sa tubig kay the past days gyud mga ka-RP aduna lagi poy kaning kalit-kalit nga pagkapaong ba so mao po na importante ba gyud ang tubig so mao nang uban po taon natong mga konsumidores nagyaw-yaw taon pero naman lagi poy rason so mao na
ang giingon nga kinahanglan gyud ta no nga magtipid. And then kinahanglan pud ta magsawda og tubig para in case adunay mga unscheduled gyud no nga mga water interruption aduna tay magamit kay importante ra ba gyud no ang tubig sa matag adlaw nato nga mga buluhaton. Okay, para sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod. Ato makauban no, Ma'am Gemma de Suiza Ruel Bugnos and also inyo lagad sa kaginan kaso sa dengue sa St. Bernard Southern Leyte ni Saka. SB San Francisco nakapasar sa local legislative assessment o mga PWD sa buntok na kadawat og tabang pinansyal. At ang kumpletong detalye ni iniugban pang mga detalye sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Presidential Communications Office PCO para karong adlaw nga Miyerkules, Agosto 26, human lamang ning pipila ka mga maynundanong impormasyon. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o Spot the ownership. legit o edit. I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. And we're back again mga ka-PCO. Madangyap kamong nagsubaybay sa programang maghatod sa mga nagunang mga balita o kanabuan sa kanang bahay ng atong reyon Eastern Visayas. Kini ang programang Good Morning Eastern Visayas. Ugning taknaa, sugda na paghatod sa puwersa sa PCO ang detalye sa mga balita. Unahon sa nato ang detalye sa balita sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa makasapa Rise and Shine kanimo Sir JM. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Saya. Yeah, rise and shine. Thank you so much. Ado natin balita. Nga nakalapsan bugos sa puwersa sa DYOG Radyo Pilipinas Kalbayog Magic 20 Barangays sa Kalbayog gintutukan ang mas organisado nga plastic nga battle waste management. Ang detalye papadangat sa aton ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Gintirok sa gobyerno lokal sa Kalbayog ang punong barangay sa Magic 20 area agud pakusgon ang collection system ngan husto nga pagdumara sa plastic ng glass bottle waste sa mga barangay. Ginpahigayon ang meeting kasan Kolop Agosto 24 sa City Mayor's Office kung diin gintutukan ang mas maupay nga koordinasyon sa mga barangay para maging mas epesyente ang waste collection ngan recycling. Lakip sa ginisgutan ang mga pamaagi para maibanan ang plastic waste ngan masiguro ang husto nga pag-segregate ngan pagdumara sa recyclable bottles. Gin-facilitate ang meeting sa City Solid Waste Management Office kaupod ang iba pa nga city offices. Tumong sa inisyatibo nga mapakusog ang partnership sa syudad ng mga barangay para sa mas sustainable nga waste management. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas.
nakalabay halas 8 nga adi amon liwat titikangan di DY sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan ang pagpapadangat ng mga balita. DSWD8 Elgel Llorente nagpadangat hintambulig ng mga pamilya nga napiktuhan sunog hakaliwag Llorente. Adi adton detalye tikang kan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas, report. Kalagmitan nga aksyon na naging padangat hanlugan ng pamunuan Bungtol Llorente kabakya nga Department of Social Welfare Development or DSWD8 pinaagin humanitarian assistance nga da mga pamilya nga naapektaran han sunog barangay Kanliwag Llorente hadto na Agosto 19 to 2026. Nagdistribuerhin food packs kagamitan ha kusina nga used ka clothing nga da mga apektado nga pamilya ang LGU. Sugad man ang DSWD naman ay nagpadangat gihapon in family food boxes, sleeping kits ngan kitchen kits para makabulig ka kadagmitan nga panahanglan han mga biktima. Dugang pa agud masiguro nga abaton han mga biktima ang tambulig gikan ha local government unit han Llorente, naghatag hin direktiba ha Llorente Municipal Mayor Cardona nga dahay MSWDO nga padagmiton ang paghatag han emergency shelter assistance or ISA nga may kantidad 10,000 pesos sa kada tagsa hatulong nga pamilya nga apektado. Padayon naman ang pagkigsumpahan han LGU nga daha Local Social Welfare and Development Office or LSWDO nga ni pang kabakyang ahensya agon masiguro nga nababaton ang panguna nga panginahanglan ng mga pamilya nga naapektuhan. Impormasyon na hikay pinaagihan LGU Llorente para Habagong Pilipinas, Dayan Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat sa Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Harani na matapos ang dredging o paglimpyo ngan pagkadkad sa dagko nga waterways o inagyan sang tubig sa sulod sa bungto sa Katarman nga padayon ginbubuhat sa DPWH 1st District Engineering Office. Inabot ang 93,000 cubic meters ang nakadkad didaasan maruyunduyon ngan kaglangkoy creeks gamit ang amphibious excavator nga padayon nagpapabilin na nag-uukad ngadto sa katapusan operasyon. Padayon nga hugot nga pagmonitor ni District Engineer Alvin Ignacio nga nasugad nga naabot sa kanraan positibo nga feedback sa impact sa ginbubuhat nga trabaho. Nasugad ang mga harani nga naistar nga sadtog binabaha sira na diri na. Ini nga kalibre sa mga tawo sa epekto san pagkadkad in nakakahatag inspirasyon nga tutukan nga ang trabaho basi maprotehiran ang mga residente labi na sa maraot nga panahon. Kung mahinumduman, dihan sini ang kausa sa dako nga pagbaha sa bungto sa Katarman sa naglabay nga mga tuig nga talala nga pag-uran nahitaas na ang tubig sa sulod mismo sa bungto sa Katarman. Ginklaro ni D. Ignacio nga napapadayon ang implementasyon sa proyekto sa inisyatibo nga paningkamot sa koordinasyon sa DPWH Regional Office 8 Equipment Management Division, DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office, kasubong ang Pendro ng sentro ng gobyerno lokal sa Katarman. Kung matapos na ang operasyon, dakuan may bubulig sinisan pagdaloy sa tubig, maibanan ang risgo sa pagbaha, ngan makakahatag sin proteksyon ngan kakampante sa mga residente nga diri na mahadlok kan mabaraka kung natikang ang uran ngan bisan pa san makusog nga uran. Back to you, Ma'am Ria. Good morning, Eastern Visayas. Samtang alang sa balita nga gikan sa DYD sa FM, PNP baybay nagpahigayon og school visitation og lecture bahin sa kaluwasan og anti-bullying. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Nagpahigayon og school visitation og lecture ang mga personal sa kamot sa pagpalambo sa luwas, malinawon ug child-friendly nga palibot sa mga eskwelahan. Gipunting sa maong kalihukan ang mga importanteng pahimangno bahin sa school safety ug anti-bullying awareness. Itudluan usab ang mga estudyante kung unsaon pagpanalipod sa ilang kaugalingon, pag-ila sa bullying o gustong pag-report sa mga insidente.
Gidasig usab ang mga estudyante nga ipakita ang respeto, pagkabuutan ug responsableng kamatasan ngadto sa ilang mga kauban aron makatampo sa paghimo og mas luwas ug suportadong komunidad sa eskwelahan. Pinaagi sa pagpaligon sa panagtambayayong kali sa kapulisan ug komunidad, gihatagan og gibugaton ang kamahinungdanon sa pagdasig sa mga estudyante sa pagpahayag sa ilang mga kabalaka, pagatiman sa usag-usa ug pagtabang sa pagtukod og mas luwas ug suportadong palibot sa mga eskwelahan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat Glory Kayunda sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Dugang balita kaso sa dengue sa St. Bernard Southern Leyte ni Sakada. Ania ang akong report. Radyo Pilipinas, report. Misa ka na sa 193 ang kumpirmadong kaso sa dengue sa lungsod sa St. Bernard Southern Leyte as of August 25. Kini ang gibutyag ni Rural Health Unit and Family Planning Center Staff Clef Joseph Cinco sa Radyo Pilipinas sa maong ginaganon. Pinakadaghan og kaso na record sa Barangay Nabyan nga naa sa 40 magatas santay sa kaso ug katmon nga niabot og 30. Aduna usab na po ka kaso nga na record sa Panyan tag siyam sa Barangay Ayaha Gimatagon ug Malinaw samtang 8 ka kaso sa Bantaon ug unong kabuok sa Mahayag. Gawas si Ada aduna usab kumpirmadong kaso sa Ginsaugod Kauswagan Malibago, Nueva Esperanza, Himbangan, Lipanto Bulod-Bulod Himusunan, San Isidro ug Tambisdo. Giklaro ni 5 nga wala pa ilabot sa mga ihap ang mga individual nga wala nagpa-check up o nangayo og medical nga atensyon. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Alright, tingnan sa iba pang balita, misinformation nagiging ulang para sa pagpatuman sa kampanya pagpabakuna kontra measles rubella sa Calbayog City. Pamatiantan report ni Charmaine Perito Balves. Radyo Pilipinas, report. Nagiging ulang ang nagsasarang nga fake news o misinformation sa pagpatuman sa kampanya panbakuna kontra measles rubella sa Calbayog City Health Office nga nagresulta sa hamubo nga turnout sa mga nagpapabakuna. Base sa CHO, 3,484 nga bata pala ang nabakunahan kutob Agosto 18, umaabot 18% sa target nga 19,225 nga kabataan sa syudad San Calbayog. Pipera ang health workers liwat ang naka-eksperyensya nga ginbarigdan ug hataas nga tensyon sa pipera nga kag-anak tungod sa mali nga impormasyon nga nagsasarang bahin sa bakuna. Kinaaghat naman sa CHO ang mga kag-anak nga diri dayon tumuod sa fake news ug siguraduhon nga luwas ug protektado ang era mga anak. Target sa syudad nga maabot ang masobra 80% nga vaccination coverage para makabulig nga makabuot ang herd immunity ug malikyan ang pagsarang sa measles ngan rubella. Ginpapahinumdum liwat ang mga kag-anak ngan guardian sa mga bata nga edad 6 kutob 59 ka bulan nga pabakunahan ang era mga anak kontra sa duha nga sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine Perito Balves. Oras naton, it's 12 minutes before the hour of 9. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang ikaduhang Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair, nagpahiluag han merkado nakatalahim 1.55 milyones de pesos nga sales ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas, report. 150,384 pesos ang kabugusan nga sale sa katatapos lang nga Second Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair nga gindumara tikang Agosto 13 tugtog 16 sa Robinsons, Tacloban City. Ang pakikimanggrawhan Radyo Pilipinas ginsabi ni DTI Eastern Samar OIC Provincial Director Gwen Ponferrada umabot 1,014,704 pesos ang cash sales samtang 535,680 pesos naman
naman ang book sales para kabug-usan nga benta. Nalabuan hini ang sales target nga 1.5 million pesos o equivalente 103% ang target. Ha provincial breakdown nanguna ang Samar nga may 431,560 pesos, ginsundan han Eastern Samar may 403,310 pesos, ngan Leyte nga may 402,430 pesos. May 105,210 naman ang Northern Samar, 105,056 ang Biliran, samtang 102,818 ang Southern Leyte. Hakabugusan 24 exhibitors, tikang haunum nga probinsya ng Eastern Visayas ang pinartisipar ha trade fair. Pinakadamo ang tikang Leyte nga 7, samtang tag-5 ang Samar ngan Eastern Samar, 2 ang Northern Samar, ngan tag-2 ang Southern Leyte ngan Biliran. 5 nga coconut sector MSMEs tikang Eastern Samar ang nagpartisipar. Islands Best Food sa Giwan, JM Gonzaga Processed Food Manufacturing Hakinapundan, RDR Handicrafts sa Giwan, Women's Association of Borongan City, ngan San Gabriel Farmers ARB Cooperative Borongan City. Pinaagyan trade fair, ginpapahaluag ang merkado para mga produkto tikang halubi ngan ginihimo nga mas daman oportunidad para mga negosyante ngan coconut farmers sa rehiyon, samtang ginpapakasug ang industriyahan lubi ngan ang lokal nga pagnegosyo. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Sabot nga asan kakurian ngan san pagsari sa naglabay nga mga panahon, padayon ang mga parokyano sa bungto san Katarman san selebrasyon san tiarabot nga kapiestahan ni Nuestra Señora de Anunciación, pagpasalamat san makagarahom nga Dios, pinaagi san Birhen Maria san mga grasya nga natatagamtaman san nga tanan nga mulupyo ngan komunidad. Bugos nga bulan ginpapangandaman diri ila san simbahan pero san lokal nga panggobyernuhan ang dako nga selebrasyon. Tigang sapit sa 1 san Agosto tugto 28 ginbuhat ang maribo nga inter-barangay basketball tournament. Sadton pit sa 21 nag fun run ngan ginhimo ang Barangay Health Workers Night. Sa 22 Abuyog Dance Festival, sa 23 Farmers and Fisher Folks Night, sa 22 ngadto sa 23 pickleball tournament, sa 24 Sparkling Day Night and Daycare Workers Night, sa 25 Senior Citizens Night, sa 26 Barangay Night, yan sa 27 Most Lucky Couple 2026, sa 28 Kataman Town Fiesta 2026 Civic Parade, yan sa 29 ang Misa Celebration sa Katarman Cathedral. Kasumpay sini nagpagawa si LGU Katarman, pinaagi kan Mayor Dayan Rosales, sinmando pagsuspende san klase sa pitsa 26 paghatag lugar san kabataan makagpartisipar san civic parade ngan sabit sa 29 para sa mga opisina ngan mga eskwelahan nga sakop sa Katarman, pag-obserbar naman san kapiestahan san kapital nga bungto sa probinsya nga mao ang bungto san Katarman. Back to you, Ma'am Ria. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, City MTO nagpadayon sa clearing operation, mga motorista gipahimang noan batok sa illegal parking o pagbabagsak kadalanan. Ano ang detalye sa akong report? Padayon ng City Traffic Management and Terminal Office kan City MTO sa Dakbayan sa Baybay sa pagpahigay ng clearing operation sa mga dalan sa syudad aron mas siguro ang hapsay ug luwas nga pag-agi sa mga motorista ug pedestrian. Tumong sa mga operasyon nga mapadayon ang kahapsay sa trapiko ug manikayan ang mga sitwasyon nga mamahimong hinungdan sa aksidente. Ilabi na sa mga lugar din sagad moagi ang daghang motorista. Subay niini gipahimangnuan sa City MTO ang tanang motorista o mga lumulupyo sa Baybay City nga likayan ang pagparking sa mga dapit nga dunay pagdili sa paghunong o pagparada.
Ingon man na ang pagbutang og bisan unsa nga mamahimong makababag sa dalan o sidewalk. Gipasiugda sa CTMTO ang responsableng paggamit sa dalan ug ang pagsunod sa mga lagda sa trapiko aron mapadayon ang organisado og luwas nga kahimtang sa mga dalan sa dakbayan. Padayon usab ang panawagan sa naasoy nga buhatan alang sa disiplina ug kooperasyon sa tanang sektor sa komunidad aron magpabiling accessible ang mga kadalanan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, SB San Francisco Southern Leyte nakapasar sa Local Legislative Assessment. Ani ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Usa ka makasaysayanong kalampusan ang nakabot sa Sangguniang Bayan sa San Francisco, Southern Leyte, human kini unang nakapasar sa Local Legislative Assessment din nakakuha kini og 80% ka rating. Gipa si Garbo sa Sangguniang Bayan ang maong resulta isip bunga sa pagpaningkamot, dedikasyon ug panaghiusa sa mga miyembro niini ug sa mga legislative staff. Gilausab ang liderato ni Vice Mayor Fem Maruhom, lakip ang suporta ug aktibong partisipasyon sa mga miyembro sa Sangguniang Bayan ug sa mga kawani sa Legislative Office nga nagtambayayong aron mapalambo ang kalidad sa legislative work sa lungsod. Sumala pa sa Sangguniang Bayan ang maong kalampusan resulta sa lawom nga pagpaningkamot ug lig-on nga pagtuo nga ang maayong pagdumala, responsableng legislasyon ug serbisyo publiko mahimong mapalambo pinaagi sa panaghiusa. Ang 80% rating gila isip usa ka importante nga milestone o kalampusan alang sa Sangguniang Bayan sa San Francisco ug usa ka inspirasyon aron ipadadyon pa ang pagpalig-on sa ilang legislative performance ug serbisyo alang sa mga katawhan. Balita gikan sa LGU San Francisco, Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon sa katapusan nga balita nga nagkalap dini sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog, Second Open Invitational Basketball Tournament sa Calbayog City, magtitikang na. Grand prize maabot 500,000. Ang detalye pamatii sa nakon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal na magtitikang ang Second Calbayog Open Invitational Basketball Tournament 2026 sa Calbayog City Sports Center sa Barangay Capoocan, Calbayog City sa Oktubre 1 tuig 2026. Ang magiging premyo sa mga magdadaog amang masunod, 500,000 pesos para sa magiging champion, 300,000 pesos para sa first runner-up, 200,000 pesos sa second runner-up, 100,000 pesos para sa third runner-up. Ngayon para naman sa mga individual ng mga pasidungog, 15,000 para sa magiging most valuable player, ngayon 5,000 kada usa para sa Mythical 5 selection. Para sa mga interesado ng grupo, 25,000 ang bayad sa pagparehistro, lakip na sanaan 5,000 na cash bond. Makarawatan organizers sa entries kutob September 10, 2026. Ang kada grupo kinahanglan may da kutob 15 nga membro, yung gintutugutan nga may ada usang import. Pwede makigsumpayan ang mga interesado ng grupo diretso sa tournament organizer kan Coach Arvin Salamanes sa 0917-160-4116 o dingani kan Coach Jerome Ticong sa 0955-587-3189. Ginpapanawagan ang mga basketballista sa bugos nga rehiyon na magparehistro sini nga pinakadako nga torneo sa basketball sini nga tuig kung parte sa pagsalimurog sa ika-78 na Charter Day sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Oras natin mga kasangkayan, 2 minutos na lang, mag-alas 9 na. Ngayon, di na naman gintatapos sa naman partisipasyon. Sining programa Good Morning Eastern Visayas, tikang didi sa DYOG Radyo Pilipinas, Calbayog, sa nga na sa naman acting station manager, Hinaro Navilon, ako niyo nakaupod, JM Sumino, ngayon sa amon master control, ADC Engineer Raizano Barandino, and the Engineer Joaquin. James Sumino po niyo nakaupod. Damong salamat and enjoy the rest of the morning. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas.
Yes, amo lang ipapalanat ani sa pangabalita. RTHLGU nagbuhat in inspeksyon ang isang canal improvement project nga masuportar ha mga parag-uma at tangbo balikan tay. Dayan Kamplon para kan detalye. Radyo Pilipinas report. Ang lokal nga pamunan hanbungton Arteche, pinaagim Municipal Agriculture Office ng Municipal Engineering Office inagbuhat. Hininspeksyon ha Canal Improvement Project Hatangbo Diversion Dam, Barangay Tangbo Arteche, hadi pala may ihang gayon. Ang gimbuhat ng inspeksyonin may panuyong monitor ang progreso ngan kondisyon na nasabi nga proyekto, ngan masiguro nga ang pasilidad na itukod hinsakto ngan makakabulig ha mga parag-uma. Ini nga pagpurusa na sabi nga kanaling kaparatiton padayon pa rin kamutan LGU hapag pakusog hiton suporta agrikultural ngan pagpurusa hiton mga pasilidad nga makakabulig ha mga parag-uma hayra adlaw-adlaw nga pagtrabaho. Ang proyekto nga lalauman nga mapapurusa hiton irrigation system ha nasabing lugar ngan makakhatag suporta ha mga parag-uma nga nakadepende ton pakabuhi ha agrikultura. Gintatagan dun hiton LGU ng importansyan pagsiguro nga government-funded nga mga proyekto inakukumpleto sakto nga naipapadangat iton iya kaangay nga benepisyo og tambulig nga dahang komunidad. Dugang pagintatagan dun gihapon ang nasabing inspeksyonan padaan ng kooperasyon han Municipal Agriculture Office, Municipal Engineering Office ngan local agricultural stakeholders hapagbaton han mga paginahanglan han mga parag-uma ha Barangay Tangbo Arteche. Impormasyon na hikay pinaagan Office of the Municipal Agricultural Services Arteche. Para habagong Pilipinas, Dian Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ngan pinaghadto nga balita ay kami liwaten temporaryo nga mananamilit na ngaran po ito naman ni Zen Matiru Trevera Bunda kan Chef Hughes nga na naman sa partiking nga mga engineers, Engineer Alquin and Mark nga na itong mga tig-kontriberhan balita ati Payne, ati Daisy, Dayan Kamplon, ati So makaksa pa. Good morning, Eastern Visayas. Ngan sa ngaran ni Regional PI8 Regional Head Rian Rinto, inis sa Island na Lazon Diaz, Sun Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat ka na nanamilit. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Dinhinasab na tapos ang among partisipasyon, temporaryo na kaming manamilit sa ngalan sa among Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinisi Michaela Gongora, daghang salamat sa atong news contributor Glory Kayunda, alang ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Og din natapos ang Wednesday edition sa programa Good Morning Eastern Visayas, Agosto 26 to 2026 sa ngalan usab sa station manager Sir Dindo Alaras, atong news contributor nga si Ma'am Jama Destriza, and also ang atong mga tech on board Engineer Nuki Parado, kauban ng mga interns gikan sa Asalasio Merasol, Jadasal J. and Reza May, and Mark Kenneth Kininyo Lagad sa Kanginan, Ria Yang Mikate. Sa mga pa, rise and shine, and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito